Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Aruta. And today, we are going to discuss a topic under differential equation. Our lesson for today is all about solutions to first order differential equation, or simply solutions to homogeneous type of differential equations. Homogeneous differential equation, a first-order differential equation in the form of dy over dx is equal to function of y over x is homogeneous if it does not depend on x and y separately, but only the ratio x divided by y or y divided by x. Homogeneous equations are in the form dy over dx is equal to function of y divided by x. Isa sa mga palatandaan natin para ma-analyze natin yung type ng differential equation, kung homogeneous ba siya, ay kung pwede nating ilagay yung mga terms natin sa ratio ng x over y or y over x by manipulating the equation. A differential equation in the form dy over dx is equal to the function of x comma y is homogeneous if function of tx comma ty is equal to function of x comma y. So, ang ibig sabihin ng equation na to, once napalitan natin yung mga variables natin, for instance, ang gagamitin natin ay variable x and y. Once napalitan natin yung variable x ng tx at yung variable y naman ng ty, kapag sinubstitute natin sila sa original equation and kapag sinimplify natin sila at nakita natin na ang kakalabasan na equation ay equal lang din sa original equation na function of x comma y, therefore, ang ibig sabihin nun, ang given differential equation ay homogeneous differential equation. So, another parameter natin para malaman natin na homogeneous differential equation siya ay yung form na mxy dx plus nxy dy is equal to 0 is homogeneous if mxy and nxy are homogeneous functions of the same degree. So, sinasabi dito na kapag yung function m natin and function n natin ng variables x and y ay nasa same degree, therefore, pwede nating i-analyze yung differential equation as homogeneous differential equation. Ang standard form natin para sa ganitong differential equation ay function of mxy dx plus nxy dy is equal to 0. Ang pinag-aiba niya sa previous standard form natin, ang standard form nun ay dy over dx. So, ito naman, in the form of two terms. Pinaghiwalay natin yung dx tsaka dy. So, once na ma-analyze natin siya, gamit yung parameters na sinet natin dun sa previous slide, tsaka dito sa slide na to, pwede na natin gamitin yung general solution natin para sa homogeneous differential equation. Yun yung paggamit ng substitution para sa value ng y natin, papalitan natin siya ng dx, at ang x naman ay papalitan natin ng vy. So, kapag ginamit natin itong equation natin na to, once na i-differentiate natin siya, ang dy na natin ay equal sa gamit ang derivative ng multiplication, v derivative ng x plus x derivative ng v. Or kapag ito naman yung ginamit natin na substitution as solution dun sa differential equation, differentiating both sides, dx is equal to v dy plus y dv. So, sinasabi na kapag sinubstitute natin yung mga equations na yan dun sa nakuha natin na standard form, the differential equation becomes variable separable type. So, ibig sabihin, pwede na nating isolve yung equation gamit yung natutunan ninyo sa previous topics natin dito sa differential equation. So, ma-separate na natin yung mga variables exclusively for y and v dahil nga i-convert natin siya sa another variable. Or kapag ginamit naman natin itong first equation natin na to, pwede nating ma-separate yung mga variables v and x exclusively dun sa magkabilang side ng equation dahil nga variable separable type na siya. At meron tayong test for homogeneity
Or katulad dun sa previous slide natin, para malaman natin kung homogeneous differential equation siya, gamit yung function of Rx, Ry is equal to R raised to n, function of x, y. Ang pinagkaiba nila ng test for homogeneity dito sa slide na to, ang gamit natin na standard form ay mxy dx plus nxy dy is equal to 0. So, ibig sabihin, ang function of Rx, Ry, papalitan natin lahat ng variable ng x as Rx at lahat naman ng variable y as Ry. So, sinasabi doon, kapag parehas yung n natin, kailangan similar yung degree ng r natin, ang differential equation na given can be solved using homogeneous differential equations. General solution natin ay ito. Kapag magkaparehas yung n na nakuha natin dun sa magkabilang terms natin. So, para sa function of m at function of n, once na i-substitute natin yung rx at ry. So, para mas maintindihan natin itong homogeneous differential equation, let's take example number 1. Solve for the general solution of dy over dx equal to x minus y divided by x plus y. Ang isang way para mag-solve tayo ng general solution ng differential equation ay i-test muna natin kung pwede nating mapaghiwalay mga variables natin in the opposite side of the equation. So, kung mapapansin nyo dito, once na i-cross multiply natin itong xy sa dy at itong dx naman sa kabilang side ng equation, yung functions natin is not variable separable type dahil ang kasama ng dy ay hindi exclusive for x or y only at ang kasama ng dx naman, ito, ay hindi exclusive for y and x only. Therefore, isang way para makita natin yung solution natin dito, another way para makita natin kung ano yung solution na gagamitin natin ay i-test natin yung homogeneity ng differential equation natin. Sa pagtetest ng homogeneity, dahil nasa form siya ng dy over dx is equal to the function of x, y. So, pwede nga gawin na lang natin na test for homogeneity ay palitan natin yung mga variables natin ng tx at ty. So, sinasabi doon na kapag pinalitan natin yung variable x ng tx at yung variable y ng ty, kailangan ang kakalabasan na function ay yung original function ng x and y. So, kapag bumalik lang siya sa original equation niya, therefore, the equation is homogeneous. So, i-test na natin yung equation natin kung homogeneous type ba siya. So, dy over dx is equal to, talagay natin test for homogeneity. So, sinabi ko nga kanina na meron tayong dalawang magkaibang test, pero huwag kayong malilito doon. Parehas lang sila ng ibig sabihin. Magkaiba lang yung form nila. Kung gusto niyo ng mas madaling way para matest yung homogeneity ng equation natin. So, parehas lang sila ng ibig sabihin. Kailangan lang nating palitan yung mga variables natin ng tx or ty, rx or ry. So, palitan na natin yung mga variables natin ng tx tsaka ng ty. So, original equation natin ay x minus y. So, si x ay papalitan natin ng tx. Si y naman ay papalitan natin ng ty divided by x plus y. So, tx plus ty. So, kapag sinimplify natin yung equation natin na to, dy over dx is equal to, common factor natin ng t, therefore, i-factor out natin siya. So, t multiply by x minus y divided by, common factor ulit natin ng t. So, i-factor out natin siya. So, x plus y. So, t divided by t, cancel out sila. Ang final equation na natin ay dy over dx equal to x minus y over x plus y. Kung mapapansin niyo ay bumalik lang tayo dun sa original equation natin. Therefore, this equation is homogeneous. Ang solution na natin sa kanya, once na makita natin na homogeneous yung equation natin, ay yung pagpalit ng or pag-substitute ng variable y is equal to vx or variable x is equal to vy. So, dito sa case natin na to, halos magkaparehas lang yung numerator at denominator or yung magiging terms ni dx tsaka ni dy. So, piliin na lang natin itong y is equal to vx.
So, isulat natin yung original equation na dy over dx is equal to, so since pinili natin yung yung y is equal to vx, i-differentiate natin siya. Ang dy na natin ay equal sa v derivative ng x plus x derivative ng v. Dahil ang form na given sa example natin ay in the function of dy over dx or in the form of dy over dx, so kuhanin na rin natin yung equivalent value ng dy over dx by dividing both sides ng equation natin ng dx. So therefore, dy over dx natin ay equal sa v dx over dx, cancel out yung dx, therefore matitira ay v, plus x dv over dx. So, etong dalawa na to ay yung isa-substitute natin dun sa original equation natin. So, dy over dx equal daw yan sa v plus x dv over dx. So, si y naman, papalitan nga natin siya ng vx mamaya. So, equal daw yan sa right side ng equation na x minus ang y natin ay equal sa vx divided by x plus vx. So, i-simplify na natin itong equation natin na to. Transpose natin yung v sa kabilang side. So, matitira dito ay x dv over dx is equal to, common factor ng numerator natin ay x. So, i-factor out natin siya. Matitira ay 1 minus v over common factor ng denominator ay x. So, factor out natin, matitira ay 1 plus v minus yung tinranspose natin kanina na v. So, i-simplify na natin ito. Cancel out natin yung x. Ang equation na natin ay x dv divided by dx is equal to, i-simplify natin itong right side ng equation by getting the LCD nung dalawang terms natin. So, ang LCD niyan ay 1 plus v. So, 1 plus v divided by 1 plus v equals sa 1 times 1 minus v equals sa 1 minus v. 1 plus v divided by 1 ay 1 plus v times negative v equal yun sa negative v minus v squared. So, simplify na natin to. X dv natin over dx ay equal na sa 1 minus 2v minus v squared over 1 plus v. So, sabi dun sa property or general solution ng homogeneous type ng differential equation, once na ma-substitute na natin yung y is equal to vx or x is equal to vy, yung differential equation natin ay magiging variable separable na siya or pwede na natin gamitan ng separation of variables na solution. So, kung mapapansin nyo dito, once na cross-multiply ko yung x at dx sa kabila, at itong nasa right side naman, which is function of v, function of the variable v, ay cross-multiply ko sa kaliwa. So, kung mapapansin niyo, once na i-cross-multiply ko yung x dx sa kanan, at yung function of variable v na nasa kanan papunta sa kaliwa, ma-separate ko na yung equation natin exclusively for v and x. So, tama yung nandun sa general solution natin na variable separable na nga siya once na ma-substitute natin yung y is equal to vx or x is equal to vy. So, cross-multiply na natin yung mga function natin. So, cross-multiply ko yung 1 plus b sa kabila. So, equal na yun sa 1 plus v dv divided by 1 minus 2v minus v squared. Cross-multiply ko yung x over dx sa right side. So, equals to sa dx over x. Pwede na natin i-apply yung principle natin ng separation of variables para dito sa equation natin na to. So, i-clear ko lang itong left side ng solution natin. So, clear ko yung left side ng solution natin. Diyan tayo magsasagot. So, iniwan ko yung substitution natin na y is equal to vx dahil gagamitin natin yan mamaya. Ang general solution na once na ma-substitute na natin yung y is equal to vx ay magiging variable separable na yung equation natin. At ang solution natin para sa kanya ay integrate na both sides ng equation. Equal na to sa integral ng 1 plus v
divided by 1 minus 2v minus v squared dv is equal to integral ng dx over x. Sa right side ng equation, wala na tayong problema. Ito na lang left side ng equation natin. So, itry natin na let u is equal to 1 minus 2v minus v squared. So, ang du na natin ay equal sa negative 2 minus 2v parenthesis dv. So, i-factor out natin yung negative 2 sa kanya. Therefore, du na natin ay negative 2, 1 plus v dv. Ang given lang dito sa left side ng equation natin ay 1 plus v dv. So, kuhanin natin yung equivalent value niya. So, 1 plus v dv ay equal sa negative du over 2. So, kung mapapansin niyo dun sa left side ng integral natin, pwede na natin siyang i-transform sa function of u. So, therefore, pwede na natin siyang ma-integrate. So, equal na to sa, ilalabas ko yung negative 1/2. Ang 1 plus v dv natin ay equal sa negative du over 2. So, equal sa negative 1/2 du. So, negative 1/2 integral ng du divided by 1 minus 2v minus v squared ay equal sa u. So, equal yan sa integral ng dx over x. So, equal yan sa integral ng dx over x. So, kapag in-integrate natin sila, equal na yan sa negative 1/2. Ln of u, ang u natin ay equal sa 1 minus 2v minus v squared. So, equal to sa integral ng dx over x ay ln of x. So, huwag niyong kakalimutan si plus c. Next step ay ilagay natin yung c sa form na ln of c para mas ma-simplify natin yung equation natin. So, where c is equal to ln of c. So, equal na to sa negative 1/2 ln of 1 minus 2v minus v squared is equal to ln of x plus ln of c, where ln of x plus ln of c is equal to ln of cx. Therefore, equal na to sa negative 1/2 ln of 1 minus 2v minus v squared is equal to ln of cx. So, isang property ng logarithm ay kapag meron siyang coefficient dun sa unahan, pwede natin siyang gawing exponent ng number sa loob. So, therefore, itong nasa left side ay equal sa ln of 1 minus 2v minus v squared raised to negative 1/2 is equal to ln of cx. So, para matanggal natin yung natural log, erase lang natin itong both sides ng equation natin as exponent ng base e. So, equal na siya sa e ln of 1 minus 2v minus v squared raised to negative 1/2 is equal to e raised to ln of cx. So, therefore, equal na to sa 1 minus 2v minus v squared raised to negative 1/2 is equal to cx. Isang way para matanggal natin yung negative exponent natin at yung fraction natin dito ay erase yung both sides ng equation natin sa negative 2. So, equal na yan sa 1 minus 2v minus v squared. So, negative 2 times negative 1/2 equal yan sa positive 1. So, wala na siyang exponent. So, equal na to sa c raised to negative 2. So, tandaan nyo nga, ang c ay equal lang din sa c raised to negative 2. So, gamitin na lang natin siya as c multiplied by x raised to negative 2. So, lagyan na lang natin siya sa baba as x squared. So, ito na yung sagot natin. Kaso, ang original variables natin ay x and y. So, i-convert natin ang v natin in terms of the variable x and y. So, ito nga yung substitution value natin. Kapag kinuha natin value ng v natin ay equal sa y divided by x. So, i-substitute na natin siya dun sa equation natin. So, equal yan sa 1 minus 2 multiplied by y over x minus
y over x squared is equal to c over x squared. So, equal na to sa 1 minus 2 y over x minus y squared over x squared is equal to c over x squared. Next, para mawala yung denominator natin, so i-multiply natin both sides ng equation natin sa x squared. So, equal na to sa x squared minus 2xy. So, sinimplify ko na yung negative 2x squared y divided by x. Equal yan sa negative 2xy. So, dito naman sa third term natin, negative y squared times x squared divided by x squared. So, equal yan sa negative y squared. So, c x squared divided by x squared. So, equal lang yun sa c. Therefore, ito na yung general solution natin para dun sa differential equation natin. So, homogeneous differential equation natin. Example number 2. So, hanapin ulit natin yung general solution para sa 3 times 3x squared plus y squared dx minus 2xy dy is equal to 0. Kapag tinignan natin mabuti, yung differential equation natin, nasa form na siya ng mxy dx minus nxy dy, and then hindi exclusive yung bawat terms para sa kani-kanilang variable. So, si dx ang kasama niya ay si x and y. So, x squared and y squared. Si dy naman kasama niya yung x and y na variable. So, hindi exclusive for x and y yung parehas na terms. Therefore, hindi na separation of variable ang solution natin para dito. So, itry natin yung homogeneity ng equation natin. So, let's check yung test for homogeneity. So, let's check yung test for homogeneity. Since nasa ganito siyang form, gamitin pa rin natin yung pagsasubstitute ng variable x and y natin ng rx and ry. So, pwede rin naman yung tx or ty. So, ang principle lang naman sa kanilang dalawa para sa ganitong form ay kailangan magkaparehas yung degree ng r natin para dun sa dalawang terms natin. So, try natin yung pagsasubstitute sa mga values. So, 3 times 3. Ang x nga ay equal na sa rx or tx. So, kayo nang bahalang mamili. So, try na lang natin yung rx. So, rx. So, naka-squared siya. So, squared din natin to. Plus y. So, si y naman ay papalitan natin ng ry. Squared dx minus 2. Si x ay papalitan natin ng rx. Si y naman ay papalitan natin ng ry. dy is equal to 0. So, next step ay isimplify natin yung equation natin. So, equal na to sa 9. So, 3 times 3 equals sa 9. R squared x squared. So, 3 times itong term na to, plus 3, lagay na lang natin, r squared, y squared, dx. So, minus 2, r times r equals sa r squared, xy, dy is equal to 0. So, kung mapapansin nyo, dito sa function of m natin, which is yung terms na kasama ni dx, ang common factor natin para sa kanya ay r squared. Therefore, i-factor out natin yung r squared. So, r squared times 9 x squared plus 3 y squared dx. So, para mas makita nyong mabuti, i-factor out na rin natin itong r squared dito sa solution natin. So, minus r squared times 2 xy dy is equal to 0. So, meron tayong dalawang functions, function ni m tsaka function ni n, dx and dy. Parehas silang merong r squared.
pwede nating i-factor out para mas makita pa natin. Pero dito pa lang, kita na natin na ang degree ng R nila ay nasa second degree parehas. Therefore, this equation is homogeneous. So, pwede naman para mas makita natin, i-factor out natin yung R squared ang ay 9x squared plus 3y squared dx minus 2xy dy is equal to 0. So, kapag kinross multiply natin siya sa kabila, 0 divided by r squared ay equal sa 0. Therefore, kapag ginamit natin yung una nating test for homogeneity, babalik lang din siya dun sa original na equation. Therefore, itong differential equation natin na to ay homogeneous type. So, ang solution na natin sa kanya ay mag-substitute ng mga values, either y is equal to vx or x is equal to vy. Meron akong simple trick sa pagpili between the two. Ang technique ko ay yung derivative nila. So, ang derivative ng dy ay equal sa v dx plus x dv. Ang derivative naman ng x ay dx is equal to v dy plus y dv. So, ang technique na ginagawa ko, chinecheck ko yung substitution kung saan siya mas maikli. For example, kapag ginamit ko si y vx, kailangan kong gamitin si dy is equal to v dx plus x dv. So, kapag tinry kong i-substitute, yung first substitution natin na to, papalitan ko yung dy ng dalawang terms na v dx plus x dv. Kapag sinubstitute ko siya dito, ang kakalabasan niya, dun sa function n natin, ang kakalabasan niya ay v dx plus x dv times negative 2xy. Kapag sinimplify natin yon, ang kakalabasan niya ay dalawang terms. Unlike na kapag ang pinili ko ay x is equal to vy, ang dx nga ay equal sa v dy plus y dv. So, dalawang terms yan. Kapag sinubstitute ko siya dito sa dx, dalawang terms times dalawang terms. So, v dy plus y dv times 3x squared plus y squared times 3. So, ang kakalabasan nun ay multiple number of terms. So, mas madami kayong i-integrate or isi-simplify na values. Pinipili ko yung mas unting terms na kasama ng function natin. So, si dy, isang term lang yung kasama niya. Yun yung negative 2xy. Therefore, ang gagamitin ko ay yung dy. So, si y yung gagamitin ko, y is equal to vx. Sana na-gets nyo yung part na yon. Let's use y is equal to vx para sa differential equation natin. At ang dy natin ay equal na sa v dx plus x dv. So, i-simplify na natin yung equation natin. I-multiply na natin yung 3 dito sa function m natin. So, equal yan sa 9x squared plus ang y nga natin ay equal sa vx. Kaso, naka-squared siya, so equal yan sa v squared x squared dx. So, 3 times y squared ay 3y squared. Ang y nga ay equal sa vx at naka-squared yung y. Therefore, 3v squared x squared. So, si 3, i-multiply na natin sa y squared. Minus 2x. Ang y natin ay equal sa vx. At ang dy na natin ay equal sa v dx plus x dv is equal to 0. So, isimplify na ulit natin itong equation natin. So, 9x squared plus 3v squared x squared dx. So, equal to sa negative 2vx squared v dx plus x dv is equal to 0. So, equal na to sa 9x squared plus 3v squared x squared dx. Negative 2v squared x squared times v dx. So, equal yan sa negative 2
v squared x squared dx. Negative 2vx squared times x dv ay equal sa negative 2v x cubed dv is equal to 0. So, combining like terms, pagsasamahin ko lahat ng dx. So, etong second term natin na to ay ilalagay ko sa loob ng parenthesis dahil pareha silang dx. So, equal na to sa, meron siyang same term sa loob na v squared x squared. So, i-simplify na natin yon. I-rewrite natin yung 9x squared. 3v squared x squared minus 2v squared x squared ay equals sa 1. So, hindi ko na ilalagay. So, equal yun sa v squared x squared dx minus 2v x cubed dv is equal to 0. Kung mapapansin niyo dito sa equation natin, meron tayong common factor na x squared. So, pwedeng i-factor out ko siya or pwede rin naman para ma-simplify siya, i-multiply ko yung buong equation sa 1 over x squared. So, multiply na lang natin sa 1 over x squared. 9x squared divided by x squared. So, equal na lang yun sa 9. V squared x squared divided by x squared. Equal na lang yun sa v squared dx. 1 over x squared times negative 2v x cubed dv. So, equal yan sa negative 2vx dv is equal to 0. Next ay transpose ko yung second term natin sa kabila, yung function ng dv. So, equal na yan sa 9 plus v squared dx is equal to 2vx dv. So, ang principle nga natin sa homogeneous differential equation, once na ma-apply natin yung general solution niya, nagiging variable separable na siya. So, considering na itong left side ng equation ay for the variable x at yung right side na equation ay for the variable v, so, ililipat ko lahat ng x dito sa left side ng equation at lahat ng v sa right side ng equation. Since dalawang terms na lang meron tayo. So, mag-cross multiply tayo. Si v ay sa right side. Therefore, itong 9 plus v squared, i-cross multiply ko sa denominator ng right side. Si x naman, included dapat siya sa left side ng equation. Therefore, i-cross multiply ko siya sa denominator ng dx. Ang kakalabasan na ay dx over x is equal to 2v dv divided by 9 plus v squared. So, kung mapapansin nyo, na-separate na natin yung dalawang variables natin, x and v, sa both sides ng equation natin, exclusively para dun lang sa variables na yon. So, next step na natin ay integration. So, integrate dx over x and then integral ng 2v dv over 9 plus v squared. So, etong left side ng equation ay madali lang integrate. So, yung right side, so, gumamit tayo ng u substitution. Let u is equal to 9 plus v squared. So, ang du na natin ay equal sa 2v dv. So, kung mapapansin niyo, pwede na nating ma-transform yung right side ng equation sa function of u. So, mag-proceed na tayo sa integration ng u substitution natin. So, left side, integral ng dx over x is equal to integral ng 2v dv ay equal sa du. So, 2v dv ay equal sa du at ang 9 plus v squared ay equal sa u. So, equal na to sa integral ng dx over x ay ln of x. Ang integral ng du over u ay ln of u, where u is equal to 9 plus v squared. So, wag niyong kakalimutan c plus c. So, kanina, dun sa mga previous example natin, si c nga ay, para mas madali tayong mag-simplify, so, si c, i-convert na natin sa form ng ln of c. So, equal na to sa ln of x is equal to ln of c times 9 plus v squared.
Gawin natin siyang exponent ng e. So, e raised to ln of x, both sides ng equation. So, e raised to ln of c times 9 plus v squared. So, equal na yan sa, ang x na natin equal sa c times 9 plus v squared. At ang original equation natin ay in the function of xy. So, i-convert natin si v in form ng x and y gamit yung substitution natin kanina na y is equal to vx. Therefore, ang v natin is equal to y divided by x. So, equal na to sa x is equal to c times 9 plus y squared divided by x squared. So, next, para ma-simplify natin itong equation, kuhanin natin yung LCD ng nasa loob ng parentheses. Therefore, equal to sa x is equal to c. Yung LCD niyan ay x squared. So, x squared divided by 1 is equal to x squared times 9 ay 9x squared. X squared divided by x squared is equal to 1 times y squared ay equal sa y squared. So, i-cross multiply na natin itong x squared sa kabilang side. So, x cubed is equal to c times 9x squared plus y squared. Pwede nang ito yung maging general solution natin. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!